Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, kung gusto niyo po talaga tumalino sa English, kailangan alam na alam niyo ang tinatawag na phrasal verbs. Kaya yan naman ngayon ang ibinibigay ko ngayon. Sunod-sunod po na video ang ibinibigay ko sa inyo patungkol dyan para tumalino kayo. Kasi po, ang phrasal verbs po ay binubuo ng mga salita kung saan ay merong iba't ibang ibig na sabihin. Meron siyang iba't ibang description na maaari natin gamitin kapag tayo nakikipag-usap. At ang kinagandahan po kasi nito, laging gamit ito ng mga Amerikano sa pakikipag-usap. Yan ang natural nilang ginagamit kapag sila ay nakikipag-usap sa kapwa nila. At kung matututunan nyo yan, syempre, parang mala-Amerikano na rin kayo magsalita. Kaya naman po, umpisa na po natin. Okay, punta na po tayo dito sa ating unang phrasal verb. Try out. Ibig sabihin ng try out, subukan. Halimbawa, I tried out to be a sales clerk when I was young. Sinubukan ko maging tindero noong bata pa ako. Yung try, ibig sabihin niyan, subukan. Ang tanong dyan, anong ibig sabihin ng out? Okay, sa phrasal verb po, ang out po ay merong tatlong ibig na sabihin. Okay, para sa akin ha, iginawa ko na kayo. Ibig sabihin ay wala na, makikitandaan, wala na, o kaya nasa labas, o kaya lumabas. Okay? Yung tatlong yon, wala na, nasa labas, o lumabas. Okay? Ibig lang sabihin dito ng out, dito sa ating try out, ay isaisip nyo na tayo ay nasa comfort zone natin. Pag sinabing tayo ay nasa comfort zone natin, tayo ay, kunyari, nasa bahay lang, tapos kung anong ginagawa natin doon, paulit-ulit lang. Pero dahil sa nagtrabaho ka, ibig sabihin lumabas ka na. Hindi na yun ang lagi mong ginagawa yung nasa bahay. 'Di ba? Dahil doon sa salitang lumabas ka na para makapagtrabaho ng iba, para gumawa ng iba, yung labas na yun, ibig sabihin nun, yun yung out. Okay? Yun po yung out. So, yung try out, subukan. Okay? Sumunod, sell out. Ibenta. Halimbawa, I want to buy the cheapest phone but it was sold out. Okay? So, gusto ko mabili yung pinakamurang phone pero naibenta na ito. Ibig sabihin ng sell out, ibenta, di ba? Pero yung ang out kasi diyan, ang ibig sabihin, kung makikita nyo, yung phone ay nasa mga lagayan. Pero nung pagbalik mo doon, yung phone nawala na. Okay, doon sa salitang nawala na, ibig sabihin, nailabas na doon sa lagayan. Yun yung out po doon. Okay? Doon sa sell out, sa ibenta, sa Tagalog. Okay? So, sumunod, shell out. Ang shell out naman ay ibig sabihin bumayad o nagbigay ng may alinlangan. Okay? Alam nyo ba yung shell? 'Di ba yung shell ay yung parang yung sa mga hayop na nakikita nyo? 'Di ba? Yung may shell na talagang laging nakakipit. Parang paghahawakan mo, kumikipit sa loob, ayaw lumabas. Ayun ang ibig sabihin nung nag-aalinlangan, nung shell. Yung out naman, syempre, nag inilabas niya yung kanyang kamay ng ng papalabas. Ang direksyon ay papalabas. Kaya yun yung out doon. Kaya ang ibig sabihin ng shell out, bumayad o nagbigay ng may alinlangan. Halimbawa, I shell out $100 for a piece of micro SIM. Bumayad ako ng 5,000 pesos ng may alinlangan para sa isang pirasong micro SIM. Isipin nyo naman, bibili kayo ng SIM, tapos 5,000. Di syempre magkakaroon kayo ng alinlangan, parang ayaw nyong magbayad, di ba? Pero nagbayad kayo at sa pagbabayad nyo, ang direction syempre ng pagbabayad nyo, ilalabas nyo syempre yung pera. Pakakawalan nyo, di ba? Palalabasin nyo.
Okay? Okay, sumunod po naman ay tune out. Ibig sabihin ng tune, kung saan ka nakapuder, kung saan ka pumuder. Okay? Kung saan ka pumuder. Yung out naman diyan, ibig sabihin niyan, pumuder ka doon sa lugar na iyon kung saan ay nasa labas ka noong mga bagay na maaring makapagbigay sa iyo ng distraction. Okay? Ganun po ang ibig ko sabihin dyan. So, ang ibig sabihin ng tune out ay hindi pansinin. Ibig sabihin, hindi mo papansinin yung mga nasa labas. Okay? Ito po ang ating halimbawa. I tune out all the noises that surrounds me when I do my work. Hindi ko pinapansin ang mga ingay na nasa paligid kapag ako ay nasa trabaho. Okay? Reach out to. Ibig sabihin, kinokontak o inaabot. Okay? So, ito ang ating halimbawa. When I was sick, I reached out my parents. Kapag ako ay may sakit, kinokontak ko ang aking mga magulang. Yun lang po ang ibig sabihin nun. At dagdag kaalaman, ang phrasal verbs po ay maaaring buuin ng tatlong salita. Katulad po nitong reach, out, at saka to. Kung mapapansin nyo itong out at saka to, pareho po silang preposition na pinagsama na tutulong para mas maipaliwanag pa po itong ating verb. Okay? At kung matatandaan nyo, kasasabi ko lang sa mga dating leksyon natin, ang phrasal verb ay binubuo ng verb at preposition. Pero yung preposition natin, ginamit natin bilang isang adverb. Okay? Kung hindi nyo pa po yun alam, makikipanood na lang po dito sa mga nakaraang video natin. Okay? So, ang reach out to ay kinokontak. Siyempre, pag yung out to dyan, lalabas ka, papunta saan? Yun yung out to doon, di ba? Yung to dyan, sinasabi yung direksyon. Yung out, palabas yung direksyon. Okay? Warm up to. Okay? So, dahan-dahan gawin, subukan. Ibig sabihin ng warm up, kung warm up, ibig sabihin lang yan, di ba pag nag-e-exercise tayo, ibig sabihin ng warm up, inuutay-utay muna natin yung katawan natin na maging kondisyon bago talaga tayo sumabak sa isang ehersisyo. Di ba po ba? Yun ang ibig sabihin yan. Yung to naman dyan, itinuturo mo kung bakit mo ginagawa yung pagwa-warm up, kung para saan. Okay? At huwag nyo kakalimutan, yung up dyan, syempre, pag ikaw ay sinusubukan mong isaayos yung iyong katawan, merong progresong nagaganap. At yung progresong iyon, ang direction ay pataas. Okay? So, halimbawa, I have been warming up to socialize with other people. Dahan-dahan kong sinusubukan na makisalamuha kasama ang ibang mga tao. Okay? Okay po, tapos na po muna tayo sa ating aralin ngayon. Maraming salamat po sa mga nanood, lalong-lalo na sa mga nagsasubscribe, naglalike, nag-share, at nagko-comment ng ating channel. Maraming salamat po sa tiwala. At hello nga pala po kay Rasat Lab Alrut. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan at ganoon din po kay Hot Papi na lagi sumusubaybay sa atin. Kung gusto nyo pong magpabati, makiki-comment na lang po sa description below ng ating video para sa susunod na video, mabati ko po kayo. Maraming salamat po and good day po muli sa inyong lahat.